Yo, what up guys? Another day, another Clan War League content. At naimbitahan na naman tayo dito sa Bloodhounds Clan para makilaro ng Clan War League ngayong season. So as of today, ongoing na tong round 2. Talo kami ng round 1 guys. Isa ako sa may kasalanan. Actually kasalanan ko to eh. Kasi napiso ko. Ayan, binanatan ko yung number 1 ng kalaban kahapon. Unang attack ko. Buena mano, piso agad. Nagkamali ako dito, so pasensya na talaga. Na-miscalculate natin ang nangyari. Ang gamit ko dito ay mass throwers and mass totem spells. Kaya lang, ang naging problema ko dito, walang pumuntang throwers sa may gitna. May pumunta, kaya lang naubos agad. And then, eventually, ayun nga, naubos yung mga throwers natin dito. Tapos yung the rest, nagpunta dito sa may kanan. Tapos, yung town hall dito, abot naman yan ng throwers sana. Abot naman ng throwers sana itong town hall. Kaya lang, ang problema, ayan o, binabanatan na ng throwers yung town hall. Kaya lang, isang piraso na lang yung natitira. Tapos, yun na, naubos na sila dyan. Ayun. Konti na lang yung natira sa town hall, pero failed talaga. So, ayun, natalo kami dito sa round 1. Saka grabe yung kalaban, 44 stars. Tapos, isa lang yung sablay nila. Tapos, 99 pa. Grabe. Palong-palo yung mga Chinese. So, fast forward tayo dito, try natin bumawi ngayon sa round 2. Okay, ay sakto, may bumabanat na kalaban. Naka-mass Dragon Riders with mass totem spells. Sige, hayaan mo natin yan. So, gagawin ko dito, bigyan na natin yung taas. So, dito na tayo babanat sa baba. Silipin natin yung number 9. Baka magkamali na naman tayo. Yari tayo dito. So, sorry. My bad. So, gamit ko pa rin dito ay mass throwers with mass totem spells. Tapos, naka-heroic torch ako kay Warden. Tignan natin kung kakayanin natin to. Nasa opposite side yung town hall, pero sige, subukan natin. Let's G. Medyo risky pa rin tong approach ko, pero tingin ko mas maganda yung dito sa may taas eh. So, drop muna tayo dito ng skeleton spell. Drop na natin yung mga throwers dito. And then balloons, healers, warden, log launcher. Drop tayo ng skeleton spell pang distract. Poisonin na natin agad dito yung CC saka defending heroes. Drop na rin tayo ng totem spell para lang sure boy. Tapos si Queen sa kanan, si King sa kaliwa. Wall breaker, abot ba ito sa gitna? Okay, abot ata siya. Drop tayo dito ng totem spell. Gamitin ko na yung ability ni Queen agad dito para medyo bumilis yung clear niya dyan. Si RC drop ko rin dito sa kaliwa. Okay, wait lang tayo. Gamit ako ng totem spell dito. Okay, so far so good. Hindi naman sila nag-i-split. Gamitin ko yung totem spell dito sa baba. Si King nga lang pumasok sa loob. Pero sige. Gamit pa tayong totem spell dito sa kanan. Gamitin ko na yung ability ng King. Tapos another totem spell. Gamitin ko na yung heroic torch ng Warden. Si Queen buhay pa. Drop pa tayong totem spell dito. Totem spell pa dito. Okay. Yung revive spell, gagamitin ko to if ever mamatay si Warden or si RC. Pero ayan, buhay pa naman sila lahat. Yung 4 na heroes natin dito. Kaya mukhang looking good para sa atin. Good start. Freeze na natin to and ayun, sakto, meron pang mga extra buildings dito. 3 attacks bali yung meron ako dito guys, kasi 3 accounts yung gamit ko. Dun nga sa round 1, napiso yung unang attack ko. And then naka 3 star naman ako dun sa mga dalawang remaining attacks ko. So dito sa Bloodhounds Clan, kasama ko pa rin dito sila Jun Gaming, si 7up nandito. PHT 7up, Esports Ram nandito rin, si King PJ, and then marami pang iba. Ayan, kami dito. Okay, second attack na tayo. Gabitin na natin dito sa number 10. Uy, bumabanat na naman yung kalaban. Dito, halos ganun din. Halos kapares nung binanatan natin kanina, diamond style. So, ganun lang ulit. Sa corner natin, i-drop yung mga mass throwers natin. And then, aalagaan natin ang totem spell. Tara, banatan na natin to. Heroic torch pa rin yung gamit ko dito. Heroic torch and rage gem kay Warden. So, drop muna tayo ng balloon. Okay, throwers. Drop na natin lahat dyan. Healers, and then Warden. Wall breaker. Log launcher. Kailangan maklear agad ng Queen. Sa taas na lang si Queen. Tapos si King dito sa baba. Okay, drop natin si King dito.
Gamit tayo ng totem spell dito kay Queen. Tapos totem spell din dito with RC. Kailangan pumunta sa gitna yung ating throwers. Ayan, punta kayo dyan. Si Queen, gamitin na natin yung ability niya. Tapos drop tayo ng totem spell sa X-Bow. Sige, alagaan natin yung heroes natin. Parang kailangan ko na gamitin yung heroic. Gamitin ko na yung heroic torch dito ng Warden. Poisonin natin yung CC. Drop tayo dito ng totem spell. Meron pala ako overgrowth spell. Sige, gamitin ko muna yung overgrowth spell dito. Yung RC, gamitin ko na yung rocket spear niya. Goods pa ba tayo? Gamit pa tayo ng totem spell sa may town hall part. Wala pala akong revive spell dito, nakalimutan ko. Gamitin natin yung totem spell dito. Meron pa tayong skeleton spell, gamitin natin sa back end. Si King may ability pa. Okay, goods pa tayo dito. Another totem spell. Buti boy pa si RC. Freeze ko na tong Ricochet kanan, baka mabandahan pa siya. Pero ayun, nakuha natin. Okay, last attack. Last attack. Okay, last attack. So dito, sinilip ko tong number 6. Medyo maganda rin yung base niya. Kung dito ako mag-start ng mass thrower sa may 6 o'clock, medyo delikado lang tong pinaka middle part. Kasi nga, masakit yung mga triple multis eh. Multi-IT. So, teka lang. Isipin ko muna. Parang eternal to mang kailangan ko pag ganyan. Hindi life gem. So, naka-life gem kasi ako dito sa rage gem. Pagdating ng mga throwers natin dito sa gitna, medyo masasaktan sila. Kung may eternal tomb tayo, maliligtas natin sila dito sa heavy part. Okay, ganun na lang. Eternal tomb gamitin natin. Palitan natin yung ating life gem ng eternal tomb para meron silang immunity. Dala na lang ako ng Warden Apprentice. Teka lang, nasa na yun? Kulang pa. Bawasan natin to. Okay, dala tayo ng Warden Apprentice. So, parang pang substitute sa life gem. Okay, banatan na natin number 6. Last attack. Okay, let's go. Double check. Revive spell. Okay, all goods. Tara, banatan na natin. So, mag-start tayo dito ng funnel ko nga ng konti ito. Hindi, Queen na lang gagamitin ko doon. Dito, drop ako ng isang thrower. Ay, abot pala ng Ricochet Cannon. Okay, balloon, throwers, healers, Warden, Wall Breaker, Log Launcher, Warden Apprentice. Drop tayo ng Skeleton Spell, Jump and Distract. Si Queen sa kanan, and then si King dito sa kabila. Okay pa naman si Queen. Drop tayo ng Totem Spell. Totem Spell sa kaliwa. Totem Spell sa gitna. Okay, si RC. Maya-maya na si RC. Okay pa tayo dito. Gamitin ko na si RC sa kaliwa. Totem Spell. Hindi pa nag-activate yung Rage Spell Tower kasi kaya hindi pa ako dito Eternal Tomb. Okay, gamitin ko na Eternal Tomb. Si Queen pala nategi dito sa may kaliwa. Ay, sa kanan. Drop tayo ng Totem Spell. Poison Spell. Totem Spell. Gamitin ko na yung Spiky Ball dito. Okay, naubos na natin yung pinakamasasakit na defenses sa gitna. At meron pa tayo ditong Revive Spell. Si King, napatatraffic dito sa Ice Golem. Si RC, healthy pa. Pwede ko naman gamitin kay Queen yung gamitin na lang natin yung Revive Spell kay Queen. Ayan. Tapos supportahan na lang natin ang Totem Spell sa likod. And ayun, makukuha natin to. So yun, medyo nakabawi tayo ngayong round 2. Sa palpak natin sa round. Laging malas ako sa round 1 guys, di ko alam. Kahit nung last season, yung sablay ko dito sa round 1 din. Pero yun nga, sana makabawi tayo sa mga remaining rounds. Sorry sa palpak. As of the moment naman, tapos na yung attacks ng kalaban. Tapos meron kami mga piso def dito, 2. So malaki yung advantage namin since wala pang sumasablay. So ayun, ang may natitirang attacks na lang dito ay 5 attacks kay John Gaming and then 2 kay Esports Ram. So good luck sa kanila. So ang gagawin ko, replay ko na lang yung mga ibang attacks sa round 1 guys. Pakita ko sa inyo. Yung attacks na ginamit ko dito, di ba nga 3 yung accounts ko? Yung isa piso. Tapos yung the rest ay
naka 3 star naman tayo yung dalawang attacks natin. So, ito yung ginamit ko. Ganun din, mass throwers and mass totem spells. Ayan, pakita ko na lang ng mabilis sa inyo. Fast forward natin. And then, papakita ko yung ibang attacks ng kakampi ko dito. Actually, magaganda yung bases ng Chinese. Ito yung kalaban namin ng round 1. Medyo, major error lang talaga yung nangyari sa akin dun sa, sa number 1. Di ko na-anticipate yun. Parang, ang lala. Okay, ito yung isang attack ko sa number 5 naman. So, ganun din. Mass throwers with mass totem spells. Ganun din. Para kasing diamond style. Tapos, nasa opposite side yung town hall. So, ginaya ko lang halos yung approach na ginawa ko sa number 2. Ayan, maganda yung naging flow ng troops and heroes dito. Tapos, yan, may overgrowth spell tayo. And then, ayun, nakuha natin to. Yun lang talaga, sobrang lala nung unang attack. Malas talaga pag unang attack. Tapos, yung ibang attacks dito. Okay, ito, pakita ko sa inyo yung ginawang attack dito ni Ersegax. Hindi ko alam kung si King PJ din to si Ersegax or ano, hindi ko alam. Pero meron siya ditong Super Bowler Smash. Nice. Super Bowler Smash. Angas, sir. Okay, nag-start siya dito ng Warden Walk sa may right side. Si Warden ay naka-Eternal Tomb and Rage Gem. Okay, sige. Si Queen Giant Arrow Action Figure, si King Snake Bracelet, Spiky Ball, si RC ay Electro Boots and Rocket Spear. Okay, okay. Nag-Rage Spell siya dito para medyo safe si Warden, 'di ba? Para hindi magamit yung kanyang Eternal Tomb. Uy, mayroon palang 2 furnaces dito pang assist kay Warden. Meron siyang dalawang jump spell. So, dito siya mag-e-entry siguro sa may 6 o'clock. Or, hindi ko alam, sa Town Hall part. Abangan natin. Medyo matagal yung Warden Walk niya dito. Gusto niya talaga i-clear ng malaki tong right side area. Pero buti na lang, hindi siya kinapos ng oras, diba? Kasi nga na 3-star niya tong attack na to eh. Replay na yung pinapanood natin. So, even though nag-consume siya ng malaking oras dito sa Warden face ng attack niya, sobrang lakas siguro talaga ng Super Bowlers yung damages nito para ma-burst agad yung mga defenses. So parang ayan less than na lang, sobrang baba na ng oras na natitira dito para kay Ersegax. And then Log Launcher yung gamit niya sa may 6 o'clock. Si King and RC magkasama dito sa kaliwa. Si Itahitan lumabas, pero ang dami niyang spell support dito. Okay, malamang yung jump spell dito ay para dito. Yun na nga, both sides, kanan at kaliwa, jump spell niya siguro dito. Oh, okay, in-overgrowth niya muna yung right side. And then dito siya papasok sa may kaliwang part. Tapos meron pa siyang Eternal Tomb, guys. Hinohold niya yung Eternal Tomb dito, grabe. Ayun na, ginamit niya na yung Eternal Tomb dito, papunta sa may back end and sa Town Hall part. Meron pa siyang isang jump spell dito, pero mukhang hindi niya na rin kailangan eh. Dito papalabas. Okay, sige. Ayun pala yun. Grabe ka naman, sir. Okay, nagpop na siya ng Rocket Spear ni RC dito. At meron pa siyang King and Queen ability. Nakalimutan niya na ata gamitin yung Giant Arrow. Hindi niya na kailangan, guys. Ayun. Saka niya ginamit sa dulo. Pero niya, pwede niya na iswag yun. Spiky Ball, ginamit na rin. At ayun, saktong-sakto pala yung oras dito ni Ersegax. Nice hit. Beautiful attack using Super Bowler Smash. Okay, next attack. Dito tayo kay Mr. Suave. Mr. Suave. Meron siya dito, ano to, Zap. Okay, Zap Thrower Smash. Zap Thrower Smash ang gamit dito ni Mr. Suave. Meron siyang Life Gem and Rage Gem. Life Gem and Rage Gem kay Warden. Meron siyang 7 na throwers. Malamang sa gitna ang Zap Quick niya dito. Nag-start siya dito ng Warden Walk muna sa baba. And then, zoom in natin. Dito yan, malamang. Damay ang Revenge Tower dito. 6 lightning spells with 2 quicks. Ayun na nga, 2 quicks and then lightning spells. Ayun, nakuha niya nga yung pinaka dito. Revenge Tower and then yung both spell towers. Beautiful value. Okay, meron siyang 2 furnaces dito pang assist kay Warden. Saan kaya siya mag-e-entry? Meron siya naka-ready na Log Launcher. Baka sa right side.
Okay, kukunin niya muna siguro tong X-Bow. Ayun na, okay, dito na nga siya sa may right side. Mass throwers with Ice Golem. Okay, hindi na siya nagdala ng Warden Apprentice kasi nga meron siyang life gem kay Warden. And then nabuff nga yung thrower, yung HP, yung hit points ng throwers lumaki. So, pag dinagdagan mo pa yan ng Warden Apprentice, grabe, para talagang ano na yun. Sobrang unat na ng thrower. So, much better gamitin na lang sa ibang housing, tulad ng, ayan, magdagdag ka na lang ng thrower, di ba? Uy! Sakit ng Gigabomb ba? Pero ayan, may lag launcher siya dito sa may right side para magkaroon ng access sa may Town Hall part. And then, si King, nasa may bandang taas with Skeleton Spell. Okay, nagpop na siya dito ng ability ni Queen. Okay, mabubutas naman. Sakto yung huling lag ng lag launcher. Okay, Rage Spell invested dito sa may throwers with healers. Sakto yung huling lag ng lag launcher. Nabutas yung papunta sa gitna. So, sakto yung funneling niya dito. Beautiful. Yung mga throwers ang magkiklear nitong mga natitirang defenses sa gitna. And then yung heroes niya sa taas, nandun pa. Kasama yung Super Yeti si Warden, sumama na kay King. Iniwanan niya na yung mga throwers dito. Pero yun nga, maganda yung nangyari. At ito na, dinrop niya na si RC dito sa baba para mag-secure ng Rocket Spear sa Monolith part. At ayun na, wasak na ang base ng kalaban dito kay Mr. Suave. Nice hit. Beautiful attack using Zap Thrower Smash. Nice hit from Mr. Suave. Okay, dito tayo sa number 15, si King PJ. Panoorin natin yung ginawa niya attack dito. At meron siyang mukhang RC Walk Thrower Smash. Okay, RC Walk Meteor Golem Thrower Smash. May 3 Meteor Golem siya dito. Dito siya nag-start ng RC Walk sa kaliwa, sa Revenge Tower. Uy, oo nga no, libreng Revenge Tower yan, sir. Yung ganitong setup ng base kasi, na nandyan yung Revenge Tower, baka ang iniisip nung base builder dito sa Town Hall part mag-e-entry. So, by the time na nandito na sa back end yung mga troops and heroes, level 3 na yung Revenge Tower. Pero yun nga, pag dito naman nag-start sa may kaliwa, parang bonus yung Revenge Tower. Pero masakit yung mga defenses dito sa back end ng Town Hall part. So, sige. Namatay yung Spirit Fox dito ni King PJ, pero meron pa siyang isang Invi na pwedeng gamitin. Gagamitin niya ba? Okay, hindi na. Ni-recall out niya na si RC dito. And then, Meteor Golems. Triple Meteor Golems, Coco Balloon, Apprentice, Warden, Troop Launcher, and then Throwers. Okay. Si Warden ay naka-Eternal Tomb Rage Gem, si Queen, Magic Mirror Action Figure, si King ay Snake Bracelet, Spiky Ball, si RC ay Electro Boots and Rocket Spear. Uy, meron siya ditong 2 Overgrowth Spell. Okay. 2 Overgrowth Spell ang baon ni King PJ. Masakit tong papasukin niya kasi nga double Rage Spell eh. Okay, ginamit niya yung unang Overgrowth Spell sa may bandang taas. Uy, Rage Spell Tower activated dito sa may bandang baba. Andito na yung kanyang mga throwers. Grabe, sakit talaga ng damage ng throwers ngayon, guys. Gamitin nyo ng gamitin tong troops na to hanggat overpower siya ngayon. Hindi talaga balance yung ginawang buff sa thrower. Legit. Malaki talaga yung advantage niya. Hindi siya balance. Okay, gumamit na siya ng Rocket Spear dito sa may bandang taas and then Eternal Tomb sa may Town Hall part. Another Overgrowth spell sa same area. Pero this time, sinama niya yung Spitter. Beautiful Overgrowth spell. Meron pa siyang ability dito ni Queen. Okay, ginamit niya na yung Spiky Ball kay King. At ayun na. Wala na. Hindi na makadepensa to, guys. Ang dami niya pang throwers dito and buhay pa yung 4 na heroes niya. Beautiful attack from King PJ using RC Walk. Meteor Golem Thrower Smash. So, ayun. Nice hit. Galing. So, ayun. Yung ibang attacks dito, guys, hindi ko muna ipapakita kasi malamang sa malamang i-upload nila yan, nila Esports Ram Engine Gaming. So, panoorin nyo na lang sa mga channel nila. And then, ayun. Siguro middle round na ulit yung content natin dito. Or kung gusto nyo i-content ko round by round, ayan, mag-comment lang kayo sa baba. At ayun, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin palagi. Magkakaroon tayo ng giveaway end of February ngayong month, guys. Bago mag-end of February, magpo-post ako kung sino yung lucky winner. 2 lucky winners ng tig 500 pesos each sa aking Facebook account. Kaya make sure naka-follow din kayo doon. Again, pasensya na dito sa error ko, yung piso. Malas ko. Nabobo talaga ako dito, legit. Pero yun nga, sana makabawi kami sa mga remaining rounds at mahabol pa namin. So, ayun. See you sa next content natin dito or sa next round, guys. GG, peace out, clash on, brah!